Everyone, ako nga pala si Katrina Verganio at isa akong OFW dito sa Canada. Sa ngayon ay nagtatrabaho ako bilang isang barber sa Tommy Guns Barbershop, kung alam nyo yon. Okay, so hindi lang gupit ang alam ko. Meron din akong mga kaalaman pagdating sa hair. Kasi yun ang experience ko sa Pilipinas bago ako napunta dito sa Canada. So meron akong listahan dito, sinulat sa notes ko para hindi ako mawala sa topic. Dahil minsan kapag kabado ka sa camera, nawawala ka eh. Hindi mo na alam kung anong sinasabi mo. Aminin. So, okay. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang sobrang common ng tanong na madalas na tinatanong ng mga tao or kliyente, mga kaibigan, pamilya natin. Lalo na yung mga gusto magpa-makeover. Ate, pwede po ba ang rebond at highlights ay ipagsabay? At ang sagot dyan ay hindi talaga dapat. At ito ang dahilan kung bakit. Unang-una, maintindihan natin kung ano ang ginagawa ng dalawang treatment na to. So, let's go for rebonding. Ito isang chemical na treatment kung saan binabasag niya yung natural na wave or curl ng buhok mo gamit ang relaxant. Pagkatapos nun, pinaplansya ito para maging straight. Tapos, sinisil gamit ang neutralizer. So, ang resulta niya ay tuwid, sleek, at manageable ang buhok mo. Sa highlights naman, ito naman ang paglalagay ng highlighter streaks sa buhok gamit ang bleach. Kapag nag-bleach ka, literally na yung buhok mo magdadry kasi nga nawawala yung natural pigment ng buhok mo. At saka papatungan ng bagong kulay. Yun yung base. Yung highlights kasi parang streaks lang yan. Nilalagyan ng foil, mga ganyan. Tapos, ang resulta, mas maganda kasi buhay at may dimensional ang kulay ng buhok mo. Ngayon, ano ang problema kung isasabay ang dalawa? Well, think of it this way. Rebond, ini-straight niya yung buhok mo. Yung highlight naman, tinatanggal niya yung natural pigment sa buhok mo. Kaya nagla-light, diba? Nawawala ng buhay, nagla-light, nagda-dry, nai-stress yung buhok. So kapag pinagsabayan, parang binunot na nabinat ka. Ganon. Ang ending, matutong, buhaghag, napuputol at worst. Masusunog talaga, literal yung buhok mo. May mga kliyente akong nagpupumilit talaga minsan. Pero kahit bayaran pa nila ako ng mahal, hindi ko talaga ginagawa. Kasi hindi worth it na mag-risk. Baka maganda yung kulay at bagsak sa una. Pero after a week, kalbo ka na. Wig na lang ang pag-asa mo. Sure. Doon lang sa totoo. Pero sana na-explain ko ng mabuti. So, next time, magvi-video ulit ako about sa buhok. So, let's end this. Char. Let's broke up. Well, thank you guys for listening. So, may iba naman akong advice sa inyo next time, okay? So, for now, yun lang ang kaya ko munang i-advise sa inyo. Thank you. Have a good day. Mwah.